Viral ang insidenteng ito sa Pandan Antique. Ang pulis na nanita sa isang binata, lasing at bumunot pa raw ng baril. Nangyari ang viral video na yan dito sa labas ng 7-Eleven, katabi lamang ng police station. Para malaman kung ano nga ba ang nangyari, bumiyahe kami papuntang Antique. Nakausap namin ang lalaki sa viral video. Ayon sa kanya, noong gabing yon nasa labas raw siya ng 7-Eleven. Sinita raw noon ng lasing at nakasibilyang pulis ang isang lalaki at sinabihang mayabang. Gabi nga to, nag-agtong pulis sa 7-Eleven nga hilang-hilang. Tapos nagsita mo sa gapungko man to. Gambal mo nga mga bughak kamuha. Bughak? Oo. Ano mayabang? Mayabang, okay. Tapos nagsabat ang ginsita na nga gatambay ito nga. Ano man sala talaw. Tinanong raw ng mga ito ang pulis kung ano ang kanilang kasalanan. Doon na raw ito nagpakilalang pulis. Call ang dating? Oo, call ayaw nakasibilyan. Sibilyan mo ay? Tapos ay nagambal nga man kami gapang ano diya gatambay lang man kami. Tapos nagsabat ang pulis nga wa ka mo kilala sa ako na. Pulis ako na. Sa moto. Tapos nagsuway sanda. Matapos ang sagutan, umalis na raw ang nakasibilyang pulis. Makalipas ang ilang sandali, umalis na rin ang mga naunang grupo. Ayon sa complainant, hindi raw siya kasama sa grupong yon. Katapos, nagdesisyon man to ang gatambay nga to nga mauli. Dahil kasi kung makasala pa kuno man sanda. Makalipas ang ilang saglit, bumalik raw ang lasing na lalaki at nakasuot na ito ng uniforme ng pulis. Ang pulis nagbalik ng police station, nag-ilis kang uniform nga pulis. Tapos nga ako nga mauli ron bala. Amo to nga nagsitay mo sa akin man nga ay din yung ano na mga bugak may kamo na amo to. Tapos ako nang di ano nga hindi na ako pagtulian. Mas nag-hold ka na. Oo. Ikaw ang puntarya, ginainitan ka na. Ako nang ginainitan. Sinita raw siya ng lasing na pulis sa pag-aakalang kasama siya sa unang grupo na nakaalita nito. Nagpaliwanag naman raw siya na hindi niya kasama ang mga grupong yon, pero hindi raw nakinig sa kanyang pulis. Sa kalagitnaan ng kanilang pagtatalo, sinabihan niya raw ang pulis na bunutin ang baril. Nasabi niya raw ito dahil sa takot. Ang lasing na pulis, sinunod agad ang kanyang hiling. Ambal ko sana, amo to nga nagbaisay kami, taas nga nakalba ng blako, amo to nga nahambal na ko na nga ibunuto na lang baril naman, amo nang kalba. Ay, ikaw hambal? Oo. Hindi gara pili. Tapos nagambal mo nga isa pa lang kuno nang pinatay man bay. Kasi kamo to nagsabta na igali sa video nga to. Basi kuno nga pangalawa na ako. Isa ko na panang pinasa na. Kinulbaan ka na? Oo, kinulbaan ako. Mo to nga tapos ay urihi pa nag-abot ang mga kaimaw na batian sa video nga may mga kasamahan man lang siya doon nga pulis, hindi man lang tinulungan. Amo to tapos nga nagtapos nga suway kami, nagparaya na ko sa gilid tapos nag-abot ng pulis. Matapos ang kanilang pagtatalo ay agad naman raw na rumisponde ang mga kasamahan ng pulis at isa sa mga ito ay humingi ng pasensya sa kanya. Tapos may nagambal nga pulis sa akin na ikaw to ang ginsita na, tapos nagambal nga pasensya hilang ay hilang problemado.
Ay amba ko, hindi na pwede sir na kun. Kung pulis imaw kag naka-duty, kung problemado imaw dapat ibili na ng problema, hindi daron sa obrabla. Ang kasong ito nakarating sa pamunuan ng pulisya pero dismayado ang complainant. July 2024 pa nangyari ang insidente pero nitong Setyembre taong 2025 lamang pinatawan ng 31 days suspension ang pulis na si Police Staff Sergeant Pilyado dahil sa less grave misconduct. Matapos ang 31 days, automatic raw na maibabalik sa serbisyo si Pilyado. Kaugnay sa mga nangyaring ito, kinausap namin ang hepe ng Pandan Police Station na si Police Captain Nerbiol. Sir, good morning. Lalong-lalo sa DYKR at saka TV News online. Yung ginawa natin dyan, sir, is after na nalaman natin yung incident, immediately naparelieve natin yung personnel ko. Tapos nag-conduct yan ng investigation sa ating PPO, Antique PPO, sir. Following the incident, sir, is nag-file ako ng administrative case, tapos nag-file din yung investigador natin ng criminal case. Kaya dalawa yung kaso niyang hinarap ng subject natin, sir. Okay, sometimes with that idea na sir kung paano natabo ng insidente. Kaya bago pa ikaw nagpungko bilang OIC Chief of Police sa Banwait, Pandan Antique, ano natabo sir? Gamay lang idea, at least ma-record natin sing career itong mga taga-pedic dyan. Yes, sir, totoo yan, sir, na kaupo ko lang yun, sir, eh. I think mga 4 days pa lang ako na nakaupo bago nangyari yung insidente na yan. Actually, sir, yung nangyari niyan is, yung subject natin, sir, is nag-off duty ng I think 6 or 7 p.m. Tapos, siyempre, di naman natin control yung galaw niya. Tapos, bumalik sa istasyon, sir, is pagbalik niya, parang may napansin siya na nag-iinuman sa 7-Eleven at saka parang maingay. At the time kasi, sir, may implementation tayo nun sa curfew hour. Kasi yung nangyari, yung insidente, sir, is 11 p.m. more than, tapos yung curfew natin, sir, is 10 p.m. Okay. Yun, sir, ang nangyari noon. Tapos, yung intensyon ng subject natin, sir, is sawayin sana. Kasi, dyan sa 7-Eleven kasi, sir, pagdating ng 10 p.m. is bawal na uminom dyan sa harap, pero pwede mo bumili. Yun ang nakita niya. At saka, yun nga, sir, hindi nakinig yung mga kababayan natin sa kanya kasi at that time hindi siya naka-civilian siya, eh. Umuwi siya sa istasyon, sir, tapos nagbihis. Tapos sinita niya uli na ganon, alanganing oras na. Hindi man natin, sir, mapagkaila na yung medyo may maling actuation yung police natin. Kaya ayun nga, nakasuhan nga natin dahil sa maling actuation niya. At least may ginawa yung Pandan PNP sa ilalim ng inyong pamumuno. Yes, sir, yes, sir. Na-disarmahan agad siya, sir, parang gano'n ang nangyari. Immediately after, sir, pinadisarmahan ko agad, sir. Tapos after I think 2 days, naparelieve natin na papunta sa Antique PPO at ako mismo ma-justify ko na restricted siya doon, sir, sa Antique PPO. So tama nga proseso in PNP personal natin pag may mga ganitong mangyayari, ginawa naman ng PNP natin. Yes, sir, para ma-maintain natin yung disiplina ng police natin, sir. Paglilinaw lang natin, sir, nung nangyari ang incident, nakainom ba si sir? Hindi ko rin mapagkaila nga, kahit ako sa initial ko na nakainom siya. Kaya doon ang basihan kung bakit na-restrict itong ating PNP personal ng Pandan PNP. After doon, 6 months na proseso hanggang ngayon at kalalabas lang ng suspension order, sir. Totoo yan, sir? Yes, sir, yes, sir. May suspension order siya, sir. Suspension 1 month. Yes, sir, yes, sir. Ang pinakalitis ngayon, sir, nasaan ngayon yung ating personal na yan? Sa latest info ko, sir, nare-assign yata sa Aklan PPO. Oo. Pero hindi ko nakita yung order, pero yung pagkakaalam ko lang nasa Aklan PPO. Kumusta, sir, yung complainant?
bakit po sila nag-post po ngayon tungkol dito sa incident? Totoo po ba na parang dismayado sila sa naging resulta, naging aksyon ng Philippine National Police doon sa inyong kabarok po? Yes sir, personally na kausap ko last 2 days yung complainant at saka in-explain ko sa kanya. Tama ka na, yun ang parang nadidismaya siya. Kaya na-explain ko sa kanya sir, sabi ko sa part ng pulis na proseso natin yung legal na trabaho ng bilang chief of police, nakasuhan natin, na restricted natin, na suspended natin. Sabi, na-explain ko rin sa kanya, pagdating sa criminal aspect, sabi ko, wala kaming holdings or capacity na turuan yung korte na kung paano pa madaliin o pabilisin. Kasi sabi ko, may proseso yung korte natin. Hindi yan basta-basta na pag may kaso, i-convict agad. Convicted agad. Oo. May procedure. Tama. Bakit ba daw sir, yan bang yung gusto ng complainant? Gusto niya ipakulong yung police? Actually, yung sinasabi niya, i-dismiss. Kaya sabi ko sa kanya, wala akong capacity na i-dismiss kasi na-file ko rin yung tamang kaso. Bahala nang mag-wait. Sabi ko nga, mag-wait yung kwan. Kasi yung korte yung mag-wait sa gravity ng kaso niya. Correct. At hindi naman crimin ata yun na medyo, ano ibig sabihin yan? Hindi naman Grave, Oo. Ang grave threats lang ata yung kaso. at saka alarm scandal. Alarm scandal. Dalawang kaso. Dalawang kaso yung pinail ko. Sa administrative case ay yun na yung pinataw ng Philippine National Police, yun pong 1 month suspension. 1 month suspension. Yes sir. May kwan tayo, may order tayo niyan andon sa investigador natin. Ilan pong kaso ang kinaharap ulit siya ng police? Dalawa sa kriminal at saka yung sa PNP na isa. So ibig sabihin sa administrative tapos na ang kaso. Yes sir. Administratibo na serve na yung yung 1 month suspension. So yung criminal case na lang hinihintay. Yes sir, yun ang ongoing natin ngayon. Baka nahinaan siguro yung complainant, bakit 1 month suspension lang, parang gano'n ata. Siguro sir, pero sabi ko nga, depende kasi yan sa gravity na na-comment ng tao. Sir, balikan na natin yung incident. Nakita kasi sa video na lumalabas ngayon na parang bumunot ng baril yung PNP natin. Wala namang tinutok, parang nabunot lang. Yes sir. Tama ka sir. Kahit makita natin, bumunot lang yung kwan natin, tapos hindi naman na itotok talaga sa biktima ba? Hindi rin kayo sir nagkuha ng side nila, bakit parang ginagarit-garit nila, tama yung term ko ginagamit, garit-garit din nila yung PNP personnel natin na parang i-insulto din sa nakabaro na kasi naka-uniform yung PNP. Hindi na tayo ginapini yung PNP natin, pero parang gano'n ang nangyari sa... Actually, ngayon nga, sir, yun nga ang explanation ng personnel natin na sabi niya, yung intention niya is according din sa mga tao na yun na sinita niya. Kaso lang, siyempre tayo, may batas din tayo na sinusunod na yung mali na actuation na yung proseso sa pag-deliver na ng pagpaninita ba. Talagang mali. May mali tayo, hindi natin yan pwedeng ipagkaila ba. Kalasing. Kainom. Yes sir. So with this sir, siyempre yung mga pangyayari na yan is hindi dapat tularan ng mga ganitong klaseng attention ng ating personnel. Being chief of police ng Pandan PNP, yun na, ginawa na niyo ang karadapat-dapat na pataw galing PNP National or Regional Headquarters natin na may 1 month suspension. After doon sir, ano pa yung mga ginawa nating PNP Pandan para masatisfy yung complainant? Ayun sa atin sir, yung sabi ko nga sa kanila na tapos na yung administrative, sa criminal aspect na yan, siyempre kami yung magkakampi niyan. Sabi ko, 24 hours open yung Pandan PNP, kahit nasa korte, mag-inquire kayo, tulungan kayo namin para ma-assist talaga sila ng tama. Kung ano man ang kinahat na ng... Kailangan nila, willing kami. Yun ang sinabi ko sa kanya. Kaya medyo satisfied din yung na yun at saka yung mother niya. Sabi ko wala kaming kinakampihan dito. Yung sa amin lang magserbisyo lang kami at gusto namin na peaceful yung Pandan. May witness din yung complainant na yan. Yung siguro mga
doon sa video na yon? Yung video at saka yung kasamahan niya na isa na yon na kwan. Na-exhibit na itong video, sir? Yes, sir, sir, sir. Okay, good. Very good. So at least mabasihan doon sa korte natin. Kwan lang, wala lang tayong capacity na turuan yung korte kasi andon sa kanila yung kwan. At least sa atin na i-file natin yung kulang kaso para sa may violation. Correct. During the incident, sir, naka-respond ba yung ating mga ibang personnel doon para awatin yung police since na medyo nakakalapit ng distance? Lapit na, sir. Yes, sir, sir. Immediately, yung deputy ko agad yung pumunta doon at saka yun nga, sabi ko, disarmahan mo na agad yan. Yun, kaya na-disarmahan agad yung kwan na yan. Sir, by the way, anong kalibre? Yung kalibre ng baril yung nakuha natin sa kanya is 45 caliber. 45. So yun itong 45 caliber na service pistol ni PNP police officer natin. Ito yung Nabalik ito, sir, sa kanya or wala pa akong idea kung nabalik. Wala pa, sir. Okay pa. Sige. Sige. Anong mensahe niyo po sa mga kababayan natin lalo pat medyo ginajudge din kayo dito sa social media, sir? Yun nga, sir at ma'am, inaulit-ulit ko nga na bawat magtanong sa akin, sabi ko, yung Pandan Police is kakampi nyo. Tapos yung mensahe ko lang, para hindi man kami ma-discriminate masyado, is pag may ganyang impormasyon, hiling ko lang sana na i-verify muna, tingnan muna yung impormasyon kung tama or kailan nangyari, at kung ano ba yung totoo. Para hindi man ma-discriminate yung PNP kasi kami sa Pandan Police 24 hours kami na tumutulong sa anti-kinyos. Kaya kami dito, open kami dito sa Pandan Police at saka sa ngayon maganda yung relasyon namin sa kwan kasi sa community. Pero hindi lang natin maiwasan yung mga ibang hindi nakakaalam sa sitwasyon na nagpa-viral ng issue ba. So with this, sir, kami proud din mga Aklanon na yung Chief of Police ng Pandan PNP ay Aklanon, not by Aklan. Aklanon, sir, tama? Oh, yes, sir, Aklanon. At saka nagpapasalamat din kami sa inyo kasi kayo lang yung mga sandigan namin at partner sa serbisyo din namin. Lalo na sa DYKR, tumagal na sa Kwan at dito sa news online. Thank you very much sa pagbisita dito sa Pandan Police at saka welcome kayo 24 hours. Ini na impormasyon handa kaming magbigay. Transparency. Thank you so much, sir.